Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. About to sa kwentuhan lang about sa social media era. Since social media era na, kanya-kanya na to. Epidemic na ng loneliness. Marami nang magiging lonely. Pero at the same time, hindi na rin gaanong lonely kasi nga may nagbibigay na ng dopamine kagaya ng corn. Tapos meron pang entertainment. Tapos bumili ka lang ng cellphone na mid-range. Kagaya ng binili ko Poco F5 ginagamit ko eh. So sa halagang 14,000, 15,000, mabilis na yung cellphone mo. Okay pa yung camera. Tapos maganda pa yung panonood mo ng video. So, bili ka ng Bluetooth speaker, connect mo dun. Only entertainment na, fast charging pa. So, para ako nag-promote, di ba, ng Coke. Pero, ganun na nga mangyayari kasi nga, mahirap ang dating ngayong social media age. Tapos, mahal pa bilihin, lalo na sa Pilipinas. Actually, hindi lang naman sa Pilipinas yan, kahit nandito sa ibang bansa, nandito ako sa New Zealand, di ba? Mahal din bilihin dito, pero hindi ako ganong apektado kasi nga dahil sa status ko. Yung sa profession ko, yung pagiging nurse sa hospital. So, magtatrabaho lang ako ng 4 na araw sa isang linggo. Makakasurvive na ako. Parang doble yung kita sa minimum wage earner na nagtatrabaho ng 5 to 6 days a week. So, ganun nga, parang magko-cope-cope na lang din tayo kasi nga, mahal na bilihin. Tapos, yung mga babae, wala na rin silang gana kasi nga, gusto lang naman nila pogi eh. So, sa pagkaganon, syempre, online, di ba? So, maraming nagme-message sa kanila. So, anong end up pag marami kang options? Either magiging mapili mo yung mga pogi nga, which is yun naman talaga pinipili nila. Sasayangin lang yung oras nila. Kaya, um, maraming lalaki na magiging single, 70%. Tapos, siguro 50% na babae na magiging undesirable after 25. Sure, meron pa rin diyang mga dadampot sa mga babae na to, 25 above. Kasi mas maaga yung wall ng Gen Z ngayon. Kasi nanood kasi ako ng mga podcast ni Bugoy. 20 pa lang, 10 na yung body count. Ikaw ba siseryosohin mo yun? Kung wari ikaw lalaki ka. Siseryosohin mo yung ganong babae. 20 pa lang, 10 na body count. Sa Gen Z to maagang wall ng Gen Z, 25 pa lang. So kahit na normie ka or below average ka, hindi mo siseryosohin to. Bakit? Kasi liability to eh. Wala na tong kakayahan mag-pair bond. Tapos, yung iba pa dyan single mother. So talagang beat up na rin sila dahil pogi lang gusto nila, ginamit lang din sila, sinayang oras nila. Tapos 25 years old, yan yung start ng epiphany pace ng mga babae. Diyan sila magkaka-epiphany pace na tangina, tumatanda na ako, kailangan ko na magkapamilya. Tapos hindi ko pala kaya mag-isa kasi nga napapagod na ako magtrabaho. Lalo na yung mga single mother sa Pinas. Ang daming single mother sa Pilipinas, 'di ba? So, dahil nga naanakan sila, pagod na pagod dahil sa trabaho, mahal bilihin diyan eh. So, um at the same time, talo-talo din talaga eh. Talo-talo rin talaga eh. Kasi it takes two to tango. Parang snowball effect yan. So, kayong mga normie kayo dyan, tsaka mga below average, isipin nyo na lang, parang nakaganti na rin kayo sa ginawa ng Chad. Kasi nga, ang daming naging single mother. Tapos, ang daming na beat up. Kasi, bobo ka na, ganito kung normie ka tsaka below average ka, napaka-bobo mo kung siseryosohin mo. Okay lang i-hit mo sila. Kaya nga, ganun din eh. Kuwari,
hindi na rin sila pumapatol ng normie tsaka below average kasi nga wala na rin magseseryoso sa kanila dahil ang taas ng body count nila eh. 'Di ba karamihan ng mga inimbita ni Koy Koy dun sa podcast niya, mga nasa 25 below. Tapos, yung mga ibang sumasagot dun na priority na yung may itsura, mayaman na normie. Basta trip nila yung itsura kahit papaano. Pero mas priority nila yung security. Kasi nag-iisip na sila pipa ni pace na kasi yan. So, sino magsiseryoso sa'yo dun? Kayong mga babae, kayong kuwari nanonood mga babae dito. Marami rin ako nakita sa dating app na 3 years na doon, nandun pa rin sila sa dating app. Anong ginagawa nyo dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Umaasa kayo na may magseseryoso sa inyo. Kasi wala na rin naman nag-a-approach sa totoong buhay eh. Wala na rin gaano nag-a-approach. Kahit ako kahit sa trabaho nag-aalangan ako eh. Kahit dyan sa labas nag-aalangan din ako. Kasi nga, unang-una, social media is real life. Yung expectations nila. Kasi nga, patunay lang nito sa trabaho eh. Hindi na nga sila kumakausap ng lalaki. Hindi na sila nakikipag-usap sa lalaki. Kakausapin lang nila yung lalaki pagka may kailangan lang. So, social media is real life talaga. Apektado talaga tayo lahat dito. Mga normie, below average, tapos pati mga babae, lalo na yung 25 pataas, unang-una, tumaas body count nila. Biruin mo naman yung guest ni Koy Koy, 20, 23. Ilan body count? 10, 8, ano ba yan? Mapapa-facepalm ka na lang eh. Mapapa-facepalm ka na lang dahil sa ganun eh. Seseryosohin mo yung ganun. Ha? Seseryosohin mo yung ganun. 10 yung body count. Boy, mag-isip ka. Ibig sabihin, ikaw yung pang-11. Sure, pwede, serious. I-hit mo yung mga yon. Tapos pag naanakan mo, okay lang. Pero wag mo papakasalan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na transaction. Di ba sinabi ko nga sa inyo yan, ang ball laging nasa babae. Kung lahat ng lalaki ganito mag-isip na ang ball laging nasa babae, kuwari, nag-message ka, tapos hindi sila move on. Wag na kayo magpakasimp kasi ang nadidismaya rin yung mga babae niya. Nalaman ko yan sa ka-FWB ko. Kasi nga, kuwari may magme-message, yung mga lalaki hindi na rin yung mga nagugustuhan nila, which is pogi, hindi na rin gumagawa ng effort. Kaya kayo, kahit pa na pangit kayo or below average kayo, sinasabi ko sa inyo, ang ball lagi nasa babae. Minimal effort, minimal investment. Yun lang dapat gawin nyo. Tsaka, mag-focus din kayo sa sarili nyo para in the near future man, kung may umaaligid man sa inyo, at least, may tsansa lang, bonus na lang yun, bonus na lang. Kasi minsan nakaka-apekto rin yung status na yan. Kasi nagamit ko rin yan simula nung 21 ako. Kasi alam ng mga babae na yung course ko na nursing, alam rin nila yan na kahit naman sa Pilipinas na anong tawag dito na minimum lang din yung sweldo ng mga nurses. Siguro nasa 25 yata dyan sa Pilipinas. Mga ganon siguro, 25K. Pero nakakadagdag pogi points siya pagka may uniform ka na yun lang naman yun parang yung hypergamy pa rin ng babae nagkikick in. Diba sa last post ko, yung Brefolds Law, ang nagdidictate sa relationship is babae. So, walang relationship na mangyayari kung hindi dinidikta ng babae. Kaya nga yung mga chad, alam mo bakit yung mga chad nadi-disappoint din? Kasi, habang tumatagal, di ba, ang na-attract ng chad is hindi Stacy. Kasi yung Stacy, parang chad din yun mag-isip. So, yung mga chad na lalaki, na-attract lang nila is mga normie, tsaka below average, sub 5. Ganun lang yun na-attract nila. Hindi sila nakaka-attract ng Stacy.
Bihira lang yun mangyari sa mga artista, which is parang transaction na lang dahil may pinapangalagaan silang fame tsaka yung investment. Ibig sabihin investment, yung pera nila sa bangko, yung mga ano nila savings. So papatol sila sa kapwa artista para in case maging mag-asawa sila, yung savings nung dalawa walang lugi. Ganun mag-isip yung mga artista. Kaya bihira sila pumatol sa mga non-showbiz din or mga hindi artista. So, yun nga, na nakakatulong din yan kasi nga yung sa Brifolds Law. 'Di ba sa hypergamy video ko, sinabi ko na yan na hindi makikipagrelasyon babae kung wala siya napapala. So, yung mga chad, kaya naman nagagawa ng chad na manghit ng mga babae kasi nga, syempre, lahat tayong lalaki, yung mga nagiging karelasyon nating babae is kinukumpara natin sa nanay natin, which is yung parang unconditional love. Yun pala, sa nanay lang natin may experience yung ganun. Hindi mo yun experience sa asawa mo. Hindi mo yun may experience sa girlfriend mo. Kasi nga, ang unconditional love ay may experience mo lang sa nanay mo kasi siya nagdala sa'yo dito sa realidad na to. So, ganun din ako, kinukumpara ko rin. Malamang ganun din yung mga chad na yun. Kinukumpara nila yung pagmamahal ng nanay nila dun sa mga nagiging exes nila. Um, Bakit ganun? Bakit ganito tong babae na to? Sa una lang submissive. Kasi sinasabi ko, yung babae, di ba nga, kahit na chad ka pa niyan, sila pa rin may benefit. Gagawin ka niyang beta. Sa una, kaya hindi ako naniniwala dyan yung mga babaeng nagpro-provide. Sa una lang yan eh, parang pakagat. Pero long term, wala yan. Gagawin ka niyang beta. Para sabihin, oh, anuhin mo to, utos-utusan ka ng ganyan. Kasi ganyan yung mga babae. So, yung mga chad din, mapoprostrate din yan. Kaya nga, kaya nga ginagawa nila, nagko-cope lang din sila. Pero yung cope nila, mas maganda kasi nabibigyan sila ng sex tsaka maraming options. So, mas maganda yung cope ng mga chads kaysa sa atin na mga normie or below sub 5. So, yun yung frustrations. Lahat na frustrate din kasi biruin mo. Mga lalaki na normie, kukumpara natin yung or sub 5, ikukumpara natin yung sitwasyon natin sa Chad. Sasabihin natin, tangina, gagawin ko to lahat-lahat para lang sa sa Pepe. Tapos sa Chad, konting minimal effort, minimal investment lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit normie kayo or below average, ganun na lang din gawin nyo. Minimal effort, minimal investment para talagang magkaalaman na. Kasi blue pill lang naman talaga strategy na kahit pa yung Chad nag-hit pa rin yan eh. So, marami talaga maapektuhan na itong Pero ang suggestion ko na lang kasi talaga is mag-cope na lang tayo talaga. Yan, cellphone. Mag-Netflix, ganyan. Tapos, mag-exercise na lang para tumaas testosterone mo. Tapos, yung pakiramdam mo sa health mo, maganda. Yung iba kasing mga lalaki, fatalistic na parang, oh, wala akong girlfriend, wala na akong motivation, which is totoo naman talaga yan. Kaya ako naman na-achieve yung actually nag-masteral rin pala ako kasi nga, dati yung may girlfriend ako, motivation talaga yan, yung pag nagka-girlfriend ka. Niyaya ko rin siya mag-masteral, so dalawa kami nag-masteral nun. Natapos naman namin, pero hindi ko nasasabihin ko sang school yun. So, yun nga, ang motivation talaga ng lalaki is relationship. Kaya nga maraming nadidepress kasi nga lalo na yung mga 20s kasi mataas testosterone ng mga 20. Pero sa ngayon, sa Gen Z, medyo bumababa na testosterone kasi sa screen time ng cellphone,
GMO na pagkain, Uber. Kasi yan nga yung sinasabi natin, di ba? Yan yung haharapin ng lipunan sa hinaharap. Ngayon, nag-i-start na yan. Palala na ng palala yan. Kaya nga may Uber Eats na, tapos yung mga jeep na pinipace out na yan, di ba? Yung mga jeep, centralized na yan, gagawin na yan ng gobyerno. So yung mga choices mo, bibigay sa'yo ng gobyerno, puro online na lang. Nakakulong ka na lang sa kwarto mo, lalabas ka na lang pagkakain, or o-order ka na lang sa Uber Eats kung kakain ka. Which is nangyayari na rin yan. Online selling, ganyan. So, yung mode of interaction talaga wala na gaano. Tapos, kung magkarelasyon ka man, maliit lang din tsansa na tumagal. Biruin mo yung ka-FWB ko, one and a half month ko lang naging girlfriend. Tapos, di rin nagtagal. 4 na beses ko lang siya na nagpagamit. 4 na beses lang siya nagpagamit sa akin. Kaya sinusulit ko talaga pagka may pagkakataon ako na ganyan. Tinatatlo ko sa buong gabi. So, yun nga. Kaya yung mga relationship hindi na rin tumatagal kung magkaroon ka man ng relationship kung normie ka or sub-5. Kasi nga, yung mga babae na yan, mataas na body count. Tapos nakukumpara ka na niyan dun sa 10 na nauna sa'yo. E paano kung may chat doon? Patay. Mahirap anuhin yun. Mahirap punan yun. Kasi karamihan naman sa mga naging ex ko, pangalawa ako, pangatlo. Ngayon matanda na ako, panglima ako. Eh, buti na lang, kahit panglima ako yung pinaka-pogi sa naging niya, naging boyfriend niya. Tsaka sa akin daw yung pinaka-mahaba, which is 5 inches. So, ganun din sa pangalawa kong naging girl, pangalawa ko. Meron siyang 6-footer na naging ex. Yung nakauna sa kanya, 6-footer. Pero, maliit yung titi. Hindi mahaba, hindi 5. So, yun nga, makukumpara ka talaga. Kaya yung mahirap na rin makahanap ng virgin ngayon kasi para kang para kang alam mo yung toothpick, kinalat mo lahat ng toothpick tapos hinanap mo isa-isa. Parang ganun. Pero ang hahanapin mo hindi toothpick alikabok. Alikabok hahanapin mo. Tapos papahanap pa sa'yo yung pulang alikabok. Parang kagaguhan, di ba? Kakalat ko tong toothpick. Tapos papahanap sa'yo alikabok, hindi toothpick. Ganun kahirap yung maghanap ng virgin ngayon. Tapos pulang alikabok ba? Di ba kagaguhan? So, joke aside, pinapasaya ko lang kayo para hindi kayo masyadong seryoso. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Apektado rin yung mga babae dito. Kasi nga, yan, di ba sinabi ko na sa inyo, merong mga babae, nag-30 na sila. Actually, mukhang single pa tong yung 33 years old ako, di ba 37 na ako ngayon, 4 years ago. Yung chubby ko na naging ka-FWB for 3 months, single pa rin siya hanggang ngayon eh. So, snowball effect na rin talaga. Plus, 28 na siya ngayon. Kasing edad niya yung ka-FWB ko ngayon. So, magkaedad sila. So, dyan na magi-start yung nila, kalbaryo nila. Dahil 25 pataas na sila eh. So, itong long ka-LDR ko, submissive siya sa akin. Kasi nga, alam niya yung sitwasyon niya eh. Na So, parang transaction lang talaga yung gagawin namin. Which is, yun naman talaga yung sa Brayfault's Law. Tapos, meron pa ako nabasa, ang submissiveness ng babae is base sa value na nabibigay mo. Magiging submissive lang siya kung may value ka.
So, unang-una dyan, genetic, super pogi mo, which is, hindi nila makontrol yung submissiveness. Ipi-please ka nila dahil eye candy ka eh. Gustong gusto ka niya, may kilig factor. Tapos yung feelings na nabibigay mo. Pangalawa is yung respect na submissiveness. Doon yun papasok yung beta box cock. Yung ako, pwede nyo na ako i-consider na beta box cock. Pero matalino rin naman ako, hindi ako naglalabas na nagbibigay ng mga libo-libo. Libre lang ng pagkain, mga ganyan. Which is expected naman talaga kasi nga, yung sa Chad din naman, short term lang yun. Sooner or later, pag 25 na yung babae, hindi rin papayag na ganun, na minimal investment lang din. So sabi ko sa inyo yung brief fault slow, yung hypergamy na yan, brutal yan. Na so yun nga, yung beta box cock, magiging submissive siya dahil sa napro-provide mo. Kuwari, resources. Kagaya ko, 'di ba yung girlfriend ko ngayon, hindi naman siya nakapagtapos ng college eh. Oo, magiging submissive talaga siya sa akin kasi limited yung option niya na pagtatrabaho eh. Talagang minimum lang siya. So magiging submissive talaga siya sa akin dahil professional ako eh. So yun yung sinasabi sa brief false law tsaka sa hypergamy na dating app. Pero yung submissiveness niya dahil daw sa looks ko. Kasi tinanong ko na siya eh. Sabi niya, bakit ka ba nagiging submissive dahil daw pogi ako? So, pogi talaga siya sa akin. Which is, karamihan naman ng ex ko ganun. Kasi nga, hate ko talaga manligaw kasi na-experience ko na yan nung first girlfriend ko eh. Although, kalooks match ko yung first girlfriend ko pero uncomfortable siya. Parang hindi mo maramdaman yung pagmamahal na kagaya sa nanay mo. Which is hindi mo naman talaga mararamdaman talaga sa babae, sa relasyon, sa girlfriend, or sa asawa mo. Sa nanay mo lang talaga mararamdaman yun. Or makakamit sa nanay mo lang. Pero yun nga, 'di ba sabi ko, naka-8 na ako. Sa 8 na yun, kinukumpara ko sila sa nanay ko. Hindi talaga eh. Hindi talaga sila makukumpara kasi nga yung expectations natin, sa nanay mo lang talaga makukuha yung unconditional love. Hindi mo yan makukuha sa girlfriend mo tsaka sa Walang girlfriend na magsasacrifice para sa kapakanan niya para sa'yo. Sa anak niya pwede, pero para sa'yo hindi. Ang respect niya at submissiveness, base yan sa napro-provide mo. Brief false slow. Siya nagdidikta ng role ng sa mating market. So, in short, lalaki is disposable gender. Kahit na chad ka pa, masakit to talaga na malaman mo yung katotohanan. Kasi yung chad, bakit ba sila ayaw nila mag-settle down? Imposible naman na gusto lang na talaga nila na pataasin yung body count. Kasi kung ganun lang, malamang na frustrate din naman yung mga yan. Kasi nga, kinukumpara nila sa nanay nila, yung submissiveness. Sa una lang naman submissive yung babae. Sooner or later, i-betalize ka na yan eh. Gagawin ka na ng beta eh. Yung, bakit ka nagsusuot ng ganyan? Yung mga maliliit lang na things, pupunahin ka. So, pagka sumusunod ka doon, unang-una subconsciously, sinusunod mo yun. Kasi nga, mahal mo yung babae. So, sige, papalit na ako. Kung kunwari na naiiwan mo lang yung tsinelas dyan sa gilid, biglang pupunahin niya yan. Bakit mo hindi mo ginanyan, ganyan, ganyan? Kaya yung mga marriage na yan, hindi masaya yung lalaki dyan sa marriage. Masaya lang yan dahil sa sex. Alam ko na yung sitwasyon ng mga pamilyadong lalaki. Lalo na pag normie or below average. Kaya maganda talaga. Sana mauso to eh.
Napanood ko to na yung transaction na lang talaga. Mabuntis mo yung babae, hiwalay kayo ng bahay, kung papaganahin mo na lang pera mo, provide na lang. So parang hiwalay na rin kayo, pero kayo pa rin at the same time. Magkikita lang kayo para sa date or sex or dalawin yung anak. Kasi parang ganyan din yung ginawa ng tatay ko, kaya may respect yung nanay ko sa kanya. Kasi nga hindi ganong nagtatagal yung tatay ko sa bahay. So parang ginawa niya lang motel yung bahay namin kasi nga gabi lang talaga siya. Natutulog lang talaga siya doon tapos papasok na sa trabaho ng umaga, alas 6 ng umaga. Tapos ganun yun hanggang magtapos ako ng college, ganun. Ganun yung routine niya. Gabi mo lang siya makikita, mga 11. Minsan nga hindi pa eh. Kasi nga, pag may pasok ka sa eskwelahan, maaga ka matutulog, mga alas 10 pa lang. Minsan uuwi na yan, alas 12. Ganon. So, nalaman ko talaga na ganon talaga yung gagawin mo. Biruin mo, black pill. Hindi niya alam yung black pill, pero base sa obserbasyon niya, parang black pill yung kilos niya eh. Kasi nga, al wag mong gagawin to sa babae, yung familiarity. Kasi malulus yung respect niya, tapos ibebetalize ka niya. Lalo na pag lagi mong kasama yung babae. Kaya nagtagal yung relasyon ko dati kasi hindi ako nag-cohabitate. Ibig sabihin ng cohabitate yun, nag-live-in. Hindi ako nag-live-in kasi nga, alam ko pag nag-live-in, magiging familiar na siya sa'yo. Tapos, ibebetalize ka niya. Kahit na alpa ka sa paningin niya, ibebetalize ka niya. Yung parang, kuwari, chad, chad ako sa paningin niya. Which is, yun naman talaga. Hindi sa nag-feeling ako Chad talaga tingin ng mga naging girlfriend ko sa kanila. Kasi unang-una kong inaas sa kanila, bakit nila ako nagustuhan. Kasi puging-pugi talaga sila. Yun lang talaga yun. Nagsasabi akong totoo. Hindi ako nagsisinungaling dito or nagyayabang. Kasi pinapairal ko yung genuine desire. Yun yung inaano ko eh. Habol ko eh. So, ganun ginawa ko sa 6 years. Yung naging girlfriend ko. Pagka ganun talaga, ikaw talaga yung ano. Pero yun nga, may shit test kasi ng babae. Ano yan eh, 24/7 yan. Hindi yan natatapos ng ano, sa ano lang, sa naging kayo. Kuwari naging girlfriend mo, natatapos na doon. Hindi natatapos yan doon. Tuloy-tuloy yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya yung mga chad din na frustrate na kaya sila naggagano na lang. Coping lang din nila yun eh. Kasi nga, wala din silang mapiling best na choice na gusto nila na parang um, katulad ng nanay nila. Which is, hindi naman talaga siya realistic. Hindi siya realistic. Wala kang mamimit na babae na kagaya ng nanay mo magmahal na unconditional love. Yun kasi yung mali natin eh. Pino-project natin yung expectations natin sa na-experience natin sa nakukuha natin sa nanay natin. So paano? Yun lang siguro tong kwentuhan na to. Medyo tumagal na 30 minutes. Sige, peace.